Hating gabi, kailangan ko nang gumising. Sa gitna ng katahimikan, patuloy ang aking pag-aayos ng mga gamit. Kailangang magmadali. Padating na yung mga jeep. Ito ang aking unang pagkakataong nakapunta ng Pulilio. Andito na mga kasama ko. Mga guro, kawani, at estudyante ng Cave Ecology or Bio 154 sa UP Los Baños. Napuno na ng gamit ang 3 jeep na maghahatid sa amin sa daungan ng Real sa probinsya ng Quezon. 2 oras namin binagtas ang 80 kilometro para mahabol ang unang barko na lalayag sa karagatan. Dumating kami sa Real ng mga alas 2. Kahit madilim pa, marami ng pasahero ang naghihintay sumampa ng mga barko. Mag-aalas 6 na nung lumayag ang barko namin. Mga 30 kilometro ang layo ng isla ng Pulilio, kaya mataas na ang araw pagdating namin doon. Ang Pulilio ay isa sa 27 malalaki at maliliit na isla na bumubuo sa Pulilio Group of Islands. Ang mga islang ito ay nasa hilagang silangang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Hinihiwalay ito mula sa Luzon ng Pulilio Strait at binubuo ang hilagang gilid ng Lamon Bay. Ang pakay ng aming lakad ay ang mga kuweba sa Isla Puting Bato sa bayan ng Burdeos, Pulilio. Kadaong sa Anawan Port ng Pulilio, ikinarga namin ang mga gamit sa mga naghihintay na jeep na pupuntang bayan. Pagkatapos mananghalian sa Burdeos, tuloy ang biyahe namin tungo sa Pantalan. Doon, sasakay kami ng mga lancha na patungong Isla Puting Bato. Ipinangalan ang Isla Puting Bato mula sa mapuputing bloke ng apog na makikita sa mga matatarik na talampas ng isla. Patanghali na kami na dumating sa Isla Puting Bato. Mababa na ang tubig, kaya naglakad pa kami ng malayo patungo sa Pampang. Pagkatapos mamahinga, nagpulong ang mga guro, mananaliksik at ang mga estudyante. Karamihan sa mga guro ay mga tagapangasiwa ng mga koleksyon ng UPLB Museum of Natural History. Kasama dito si Dr. Ireneo Lit Jr., Dr. Emilyn Dupo, Prof. Philip Alviola, Prof. Annalie Hadsal at si James Alvarez. Sila ay bahagi rin ng Cave Biodiversity Research Program ng museo. Binigyan ng oryentasyon ang mga estudyante sa mga gagawin na saliksik at pagtatasa ukol sa samot-saring buhay ilang na makikita sa loob at labas ng mga kuweba ng Isla Puting Bato. Tapos na ang diskusyon. Oras na para umakyat sa burol papunta sa Cave 3 and 4. Nauna na ang grupo ni Prof. Alviola sa loob ng kuweba. Kasama ko naman ngayon ang grupo ni Prof. Hadsal at Dr. Dupo. Inaaral ng grupo ni Prof. Hadsal ang iba't ibang halaman na tumutubo sa bibig at paligid ng kuweba. Samantala, pag-aaralan ng grupo ni Dr. Dupo ang mga insekto na naninirahan sa labas at loob ng kuweba. Cave 3 and 4 ay dating 2 magkahiwalay na yungib na natagpo ang magkadugsong ng mga kawani ng MNH noong 2012. Kailangan ng tali upang ligtas na makababa ang mga kasama. Naunang bumaba si Kuya Edison. Papasok kami sa Cave 3 at lalabas sa Cave 4. Matuturing maikli ang kuweba
Ngunit marami itong laman na buhay ilang tulad ng mga paniki, ahas, gagamba, at iba pa. Habang nangongolekta ng mga insekto at iba pang hayop ang ilang estudyante, ang iba naman ay nanghuhuli ng mga paniki sa loob ng cave tree gamit ang mga espesyal na net. Mga 1 oras ang tinagal namin sa loob. Gabi na nang kami ay makalabas ng cave 4. Pinuntahan namin ang mga net na ikinabit ng grupo ni James sa gubat. Tinanggal namin ang mga paniging nahuli bago kami umuwi ng kampo. Maaga akong nagising kinabukasan kahit pagod ang katawan. Masaya ang tinig ng aking mga kasama. Mukhang natuwa sa kanilang nagawa at nakita kahapon. Hinintay namin ang isang masaganang almusal. Marami pa ang gagawin hanggang tanghali. Kaya pagkakain, sinimulan na ang pagproseso ng mga nahuling buhay ilang at mga nakolektang halaman. Isa-isa nilabas ni James ang mga nahuling paniki at inirecord ang mga tinig ng mga ito gamit ang isang bat recorder. Ang tinig ng paniki ay parang radar at hindi naririnig ng tao. Kailangan pakawalan ang mga ito sa loob ng isang tent para ma-record ang mga normal na signal mula sa tinig ng mga paniki. Para malaman ang mga species ng mga paniking ito, kailangan suriin ang mga bahagi ng mga ito at alamin ang kasarian. Upang malaman kung ano-anong mga bakterya at amag ang makikita sa loob ng mga paniki, gumagamit ng cotton swab ang mga estudyante. Ang mga bakterya at amag ay inililipat sa mga growing media at inilalagay sa mga vial. Inayos ni Kuya Manny ang mga vials at petri dishes na ginamit sa pagkolekta. Dahil baka gutom at pagod na ang ilang mga paniki, pinaiinom ang mga ito ng tubig na may asukal bago pakawalan. Tulad ng paniki na ito na may plastic collar, isang indikasyon na nahuli na ito dati ni na Prof. Alviola 5 taon na ang nakalipas. Ang mga voucher specimen naman ay tinuturukan ng formalin at ibinababad sa ethyl alcohol. Sa isang banda, may isang estudyante na ang nagsimulang magproseso ng mga nahuling palaka, bangkalan, bubuli at iba pang mga hayop. Ang mga specimen ay tinitimbang. Tinuturukan din ito ng formalin at ibinababad sa ethyl alcohol para hindi mabulok. Inilalatag ang mga ito sa basang tray para hindi matuyo habang hinihintay na manigas ang katawan. Sunod na inilalagay ang mga identification tags. Ang mga halaman ay nakasilid sa isang plastic at pinaliliguan ng alkohol upang patayin ang mga mapanirang amag at bakterya. Maraming nakolektang halaman si Prof. Adsal. Ang mga ito ay ilalagak sa Botanical Herbarium ng museo. Isa sa magandang halaman na nakuha sa mga batuhan malapit sa dagat ay isang napakagandang uri ng hoya. Sa grupo naman ni Kuya Manny, naging abala sila sa pagkolekta ng mga halamang singaw o fungi na tumutubo sa mga nabubulok na kahoy at damo. Tinulungan ni Kuya Manny ang isang estudyante na alamin ang species ng mga fungi na nakolekta sa paligid ng kuweba. Hinunan din ng litrato ang mga ito bilang bahagi ng dokumentasyon ng mga estudyante. Samantala, sa dami ng mga nakolektang insekto ay kinakailangan ang masusing pagsasama-sama ng mga ito ayon sa uri. Ilan sa mga nahuli ay mga putakti, paklong, huliglig, kamaro, gagamba at iba pa. Ipinaghihiwa-hiwalay ng mga estudyante at mga mananaliksik ang kanilang mga nakolekta at pinagsasama-sama sa isang lalagyan. Dadalhin ang mga ito sa UP Los Baños para sa mas malalim na pagsusuri sa loob ng laboratorio. Ang samot-saring buhay ilang sa pulilyo ay kayamanan na dapat alagaan. Ang mga ito ang pundasyon ng kahalagahan ng mga likas yaman
tulad ng mga kuweba. Hindi maiaalis sa isip na kahit mahirap at nakakapagod, ang pagsusuri ng mga kuweba ay may tumbas na halaga. At ito ang impormasyong magagamit ng lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang kanilang likas na yaman. Pagkatapos ng 2 araw na gawain dito sa Pulillo, masasabi ko na tunay na kabigha-bighani ang ating mga isla, ubat at kuweba. Maraming bagay ang hindi pa natutuklasan ng makabagong agham. Kaya mahigpit ang pangangailangan na matuklasan ang mga buhay ilang sa mga lugar tulad ng Pulillo bago pa mawala ang mga ito. Kami ay uuwi na. Salamat sa lahat ng aral at karanasan. Marami pang matutuklasan panigurado dito. Kaya aabangan ko ang mga susunod na dalaw dito sa mga isla ng Pulillo.